Namimilog naman ang mga mata ko sa narinig. Dahil ako mismo ang saksi sa katotohanan ng kwentong yon. Nakita ko ang Arabiano, wala nga lang akong pinagkwentuhan. At wala na rin akong balak ang ikwento ang tungkol doon kahit kanino. Gusto kong panghawakan na pangako kay Clarita na ako lang ang nakakaalam ng tungkol sa aking nakita. Nagulat naman ako sa sumunod kong narinig na tsismisan. Ayon sa mga ali ay nagsasama na raw sa Maynila sina Aling Ising at Kuya Jomari. Shocking, di ba? Ang sabi pa naman ng aking pinsan ay hanapin si Clarita. Iba pa lang nangyari sa kanila ni Aling Ising. Nagtayo raw ng bakery si Aling Ising sa Marikina City at nang lumawas si Kuya Jomari ay doon tumuloy. Pinag-aral si Kuya Jomari ng byuda habang nagtatrabaho sa bakery at siguro raw ay nagkahulihan ng loob. Bata pa raw naman kasi si Aling Ising at may asim pa kaya siguro nagustuhan din ni Kuya Jomari. Ang balita pa, raw, ay buntis na si Aling Ising. Napangiti ako. Naalala ko nang mahuli ko noon sina Kuya Jomari at Aling Ising sa kanilang mainit na pagtatalik. Kung alam lang ng mga kanayon ko na noon pa man ay may ugnayan na ang dalawa. Natawa ako sa aking sarili. Ang bata-bata ko pa. Ang dami ko ng lihim na natutuklasan. Paano pa kaya pag malaki na ako? So the years as fire starts to mellow, burning lights in the book of our lives. Though the blinding cracks in the pages start to yellow. Mula yan sa kantang Longer Than ni Dan Fogelberg, just to fast forward ang ibang events sa aking buhay at makarating na tayo ngayon sa panahon ng internet. Marami pa rin tayong mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa at tinatawag ngayon na Overseas Filipino Workers o OFW. Gaya ni Jerry, marami sa kanila ay nakukulong sa banyagang bayan dahil sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Ilan sa mga high-profile cases ay ang tungkol kina Flor Contemplacion at Angelo de la Cruz. Si Flor ay nabitay sa Singapore, samantalang nakalaya si Angelo matapos magbayad ang Pilipinas para pauwiin siya mula sa Iraq. Naiisip ko kung minsan na mas epektibo ang ginawang paraan ni Naka Floro. Kung may OFW na parurusahan sa ibang bansa, humuli ang kamag-anak nila ng isang mayayaman na nasasabing bansa at ipakita roon na hosted din nila. Kung ano ang gawin sa OFW, ikulong o bitayin, yun din ang gawin sa hostage. Masyadong mabait ang Pilipinas. Dahil yumuyuko tayo sa mga mapang-aliping bansa dahil na rin sa kabulukan sa ating pamahalaan na isinisisi ng mga politiko sa kahirapan. Kung noong bata pa ako ay iilan pa lang ang nag-a-abroad, ngayon, kada pamilyang Pilipino ay tiyak na may OFW. Nasa pagpapaalila na sa ibang bansa ang paraan para makasalba ang pamilyang Pinoy sa panahon ng internet. At nakakalungkot ito. Hindi ako naging sundalo. Napapunta ang interes ko sa pagiging isang historian. Sa dami ng mga interesting stories na nasaksihan ko noong wala pang internet, binuhay niyon ang pagiging malikot ng aking diwa at natuto akong magsulat ng mga kwentong dala-dala ko na sa isipan ko mula pa sa pagkabata at magsaliksik ng mga mahalagang pangyayari sa mundo. Nakarating ako ng Manila nang ako'y magkolehiyo. Nakita kami ni Kuya Jomari at mayaman na sila ni Aling Ising. Nagkaroon sila ng malaking grocery store at kalaunan ay nakakuha ng franchise ng sikat na convenience store. May 2 silang anak at tila wala na sa isip nila ang tagpo nang sila'y aking mabusuhan. Ni hindi na rin nabanggit ni Kuya Jomari si Clarita. Kung hinahanap pa ba niya o kung nakita man sila. Ayoko na ring magtanong, hindi na marahil nararapat dahil sa katayuan nila. Ang bisikletang bigay ni Clarita ay nasa aming bahay pa rin sa probinsya. Nagsisilbing alaala ng isang first love na sumibo sa panahon na walang kuryente, walang cellphone, walang iPad, walang internet. Ang meron lang ay mga lantay na damdaming marunong kumilala sa kahulugan ng pag-ibig kahit magkalayo ang agwat ng edad. Ang
meron lang ay mga mababaw na kaligayahan. Madali ang pagngiti. Ang salitang kahirapan at paglangoy sa dagat ng basura ay hindi pa naiimbento ng mga bulok na politisyan. Hindi ko na rin hinanap si Clarita. Kahit ngayon na pwede ko naman siyang i-google, ang sigurado ako ay hindi naman siya naging artista dahil hindi ko siya nakita sa magazine. Hindi gaya ng kanta ng Eraserheads na nakita pa ang jowa sa cover na dilaw ang suot at ang buhok ay green. Hindi rin naging centerfold sa aking anong men's magazine si Clarita. Hindi rin siya naging singer. At kung ano man ang nangyayari sa kanya, ang tanging naging wish ko, sana, ay naging matangkumpay siya at masaya. Kanoon naman tayo pagmamahal ng isang tao, diba? Ang wish natin, lagi ay sana'y happy siya. Aaminin kong may mga pagkakataon na gusto ko siyang i-search. Baka may Facebook account siya. Baka may images sa mga photo sharing sites. Ngunit, mas nanaig sa akin na manatili na lang siya sa aking alaala at balikan ang mga nakaraang panahong dakila na naging kami noong inosente pa ang mundo at wala pang global warming. Naging kami, kahit hindi naman namin sinabi ang mga katagang I love you. Walang text messages na miss you. Walang mwah. Mananatili si Clarita sa isang special site sa akin na walang pwedeng mag-click o mag-search sa aking puso. Hanggang dito na lang po ang kwento ng ating bitang si Clarita. Hanggang sa susunod na mga chapters ng love story. Paalam!